Magandang gabi po naman, Padre. Meron po akong nakilalang isang doktor. Siya po ay naging doktor ng nanay ko. Nung unang beses kaming pumunta sa kanya, sa kanyang clinic, para ipa-check up ang nanay ko, ang kanyang unang sinabi, maliban lang, syempre, pinakilala ng sekretary, ito po si ganito, nanay po siya ng ating chaplain sa ospital. Ang unang sinabi ng doktor, sabi niya, "Kumusta po? Ano ang maitutulong ko sa inyo?" Kumusta po? Ano ang maitutulong ko sa inyo? Obviously, kapag ang isang tao pumupunta sa isang doktor, obviously may sakit, may nararamdaman. At siguro ang laging sinasabi ng doktor, although alam na niya na may kailangan ito sa akin, ang sinasabi lagi siguro ng doktor sa isang pasyente ay, ano ang pwede kong maipaglingkod? Ano ang maitutulong ko? Pareho din ang sinabi ni Jesus kay Bartimeo sa Ebanghelyong binasa. Nung tinawag siya ni Jesus, ang tanong sa kanya ni Jesus, ano ang nais mong gawin ko sa iyo? Well, siguro, alam na ni Jesus kung ano ang gusto ni Bartimeo. Alam na niya na kung bakit siya tinatawag nito. Alam niya na yung taong ay bulag at sigurado siya na ang nais nito ay gumaling siya. Pero kailangan siyang tanungin ni Jesus, ano ang nais mo na gawin ko sa iyo? Sa pamamagitan ng tanong ni Jesus, ang kaniyang pagtatanong ay nagiging daan o nagiging paraan upang siya ay maging biyaya doon sa tao. Para sa isang doktor, ganun din siguro. Sa pamamagitan ng tanong na, ano ang maipaglilingkod ko? Ano ang maitutulong ko? Ang tanong niya, isang paraan ng pagbibigay sa kanyang sarili para maging biyaya sa iba. Kapag mayroon tayong nakakasalubong nakakilala, matagal nang hindi nakikita or kaibigan lang sa daan, ganito rin ba tayo magtanong? Uy, kumusta? Ano ang maitutulong ko sa iyo? Ganyan din ba tayo? Hindi, di ba? Kumusta lang? Uy, kumusta ka? Saan ka na ngayon? Anong trabaho mo? Kumusta ang iyong pamilya? Alam niyo po, nung ako ay nagtatrabaho sa call center, doon ko natutunan. It's very unprofessional pala, very unprofessional kapag ang isang tao, halimbawa, kakilala mo, kaibigan mo, tinanong mo, saan ka nagtatrabaho? Magkano ang sahod mo? Hindi pala siya pwedeng tanungin ng ganon. Bawal palang magtanong ng sahod. Very unprofessional daw siya dahil ang sahod ay something personal. Pwede mong tanungin anong trabaho mo, pero to the point na magtanong ka, magkano ang sahod mo? Hindi daw siya karapat-dapat. Hindi daw siya dapat. Kapag mayroon tayong mga kakilala, ayaw nating tanungin kung anong ating may tutulong sa kanila. Dahil ang unang pumapasok sa isip natin, ayokong utangan ako nito. Ayaw kong tumulong, wala akong maitutulong sa kanya. Or at the back of our mind, iniisip natin, ano ang kakayahan kong tumulong? O di kaya iniisip natin, iniiwasan natin na tayo ang hingan ng tulong ng iba. Dahil baka wala tayong maitulong, or simply ayaw nating tumulong, o di kaya ay wala tayong kakayahang tumulong. Natutunan natin sa Ebanghelyo ngayon kung papaano ang paraan ni Jesus sa pamamagitan ng tanong para maging biyaya sa ibang tao. Ang kanyang tanong kay Bartimeo, ano ang nais mo na gawin ko sa iyo? Kahit alam niya yung tao kung ano ang kailangan niya, pero kailangang ma-express ni Bartimeo sa Diyos
ang ninanais niyang kagalingan. Biyaya tayo para sa iba. Yun nga lang, sa ating pagiging biyaya, minsan ang mga oportunidad upang tayo ay maging biyaya, pinapalampas natin. Ang biyaya na mayroon tayo, ang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, biyaya sana na pwedeng maging biyaya din ng iba, pero hindi natin ibinabahagi. Ang ating sarili na pwedeng maging biyaya para sa iba, hinahadlangan natin na maging biyaya. Minsan kasi ang tingin natin, ang pwede kong maitulong, it's always something material. Wala kasi akong pera, wala kasi akong mga material na mga bagay na pwedeng iabot. Nakakalimutan natin na pwede pala tayong maging biyaya sa pamamagitan ng dasal para sa iba. Ang simpleng pagtatanong ng ano ang maitutulong ko sa iyo, hindi ka man makapagbigay ng pera o kung anong mga bagay, wala ka mang maibahagi, pero pwede mong sabihin, tutulungan kitang ipagdasal ang kailangan mo. Siguro hindi lamang isa itong magandang pagkakataon na pagnilaya natin sa ating sarili, ang ating pagiging biyaya para sa ibang tao. Ano yung mga pagkakataon na hinadlangan natin ang ating sarili? Hinadlangan natin ang isang magandang oportunidad sana na makatulong sa iba, na makatulong sa ating kapwa. Ano yung mga pagkakataon na ang biyayang tinanggap natin ay hinadlangan natin na maging biyaya din para sa iba?